Arvin Tolentino to Ginebra and Ralph Koo to Northport. Eto na ba yung hinahanap at sagot sa kakulangan ng Ginebra? And good news, PBA, aalisin na ang height limit. And ganito ka-trending ngayon si Justin Brownlee sa IBL. So syempre bago natin talakayin yan, mag-shoutout muna tayo sa mga solid nating ka-teammate na mga laging nanonood dito sa ating channel na sila Eduardo Monsales, Joseph Silvestre, JJ Sibum, Fia Pastor, Ed Nestor Karandang. So balitang balita nga ngayon ang pangalan ni Justin Brownlee sa IBL. Marami palang fans ng IBL ang sumusubaybay kay Brownlee simula pa lang daw noong unang araw niya sa Pelita Jaya sa IBL dahil kilala nga ito na naturalized player ng Gilas Pilipinas. Wala daw ngang pinagbago ang laro mula noong una na game nito sa IBL at hanggang ngayon ganun pa din daw siya kagaling. Sa totoo lang, mapapawaw ka talaga kay Justin Brownlee. Biruin mo kahit saan pala siya maglaro, sinusundan siya ng mga fans ng basketball. Talagang malayo na ang narating niya. Sayang lang, may edad na siya eh. Kung bata-bata pa ito, maaaring posibleng pag-agawan pa rin ito sa NBA. Siya nga pala sa huling laro ni JB kontra Hawks sa IBL, kumamada lang naman siya ng 21 points, 17 rebounds, 6 assists, and 2 steals. At tumalo naman tayo sa PBA. Maaaring good news ito sa mga fans ng PBA dahil matunog nga ngayon ang no height limit sa PBA na maaaring next season daw ay ito'y simula na. Dahil batay sa isang nangyaring podcast sa isang YouTube channel na isang interview dito kay PBA Commissioner Willie Marshall, planong tanggalin na ang height limit sa mga foreign imports next season. Kung ganun, magandang balita to lalo na sa mga fans na noon pa may nag-aantay na sa pagkakataong ganito. Bukod dyan, yung mga foreign imports na mga nangangarap makapaglaro dito sa ating pambansang liga ay mararanasan na nila at magiging magandang hakbang muli ito para sa pagtaas ng antas ng laro ng ating mga local players dahil sa talaga namang magiging challenge sa mga locals yung mga ganito kalalaking players na makakabangga nila. Magandang panimulang hakbang rin ito upang muling humakot ng mga fans sa bawat venue. So, for sure magiging malaking impact ito sa muling pag-angat ng ating pambansang liga. So, namayagpag na noon, dumating sa pagkakataong unti-unting nauubos ang mga manonood. Pero ito't muling magsisimula sila sa mas maganda at para sa muling pagbabalik sigla ng ating pambansang liga. Kaya abangan. At mapunta naman tayo rito sa nabasa nating rumors mula nga rito kay PBA Trades Updates. Nakasaad nga rito credit po. PBA Trade Rumor, Ginebra coach Tim Cone wants another power forward, a small forward and shooting guard for next season. He wants Ginebra to be as strong as SMB and have a deep bench. So para sa opinion natin sa tingin naman natin, sa shooting guard and small forward mukhang di na kailangan dahil sa pagkakadating nga sa kanila nitong si David Morel sa Ginebra. So sa power forward naman, sa tingin natin mas effective kung tuluyang maibabalik ng Ginebra sa kanila etong si Arvin Tolentino. Dahil mas marami ang alam nito sa sistema nitong si Coach Tim Bukod dyan, kung power forward lang din ang need nila, mas okay kunin via trade itong si Tolentino. Ito lang naman opinion ko. So siguro naman walang masamang magbigay opinion, 'di ba? At para naman fair trade ito, yung Ralph Koo ang nakikita naman natin po pwedeng magandang ipalit rito or magdagdag pa ng isa rito. Dahil kung tutusin si Koo, hirap siyang mag power forward. Pang small forward lang talaga yung style ng laro niya. Yung Arvin, legit itong power forward at talagang angat ang depensa. Bukod dyan magandang backup to ni Japet and C-Stand. Lalo pat nagkakaedad na rin naman itong si Japet. So, kita nyo naman ang laro ni Arvin. Kahit noon pa lang na nasa Ginebra pa ito noon talaga namang fit siya sa sistema nito. At ang maganda pa, disente kung maglaro ito. So kung titingnan natin yung mga bawat laro ng bawat isa, si Ralph Koo may shooting sa perimeter like Tolentino. Si Tolentino, mahusay ang passing ability na to like Koo. So kung titingnan naman natin, may pagkakahawig sila sa laro. Sa edad naman, 28-year-old na itong si Arvin. Si Koo naman, 27. So, mas bata ng isang taon si Koo
pero di naman nagkakalayo sa edad. So bukod dyan itong si Ku kilala itong si Coach Pido Harencio para sa mga hindi nakakaalam dyan. So yun lang naman ito lang ang masasabi natin kung sakaling need talaga nitong si Coach Tim Ko ng power forward. Para sa opinion natin magandang option is Arvin Tolentino. So inuulit natin nagbigay nga lang po tayo ng reaksyon at opinion about sa rumors nating nabasang ito. So kayo, ano opinion nyo sa rumors nating nabasang ito? So ito nga lang po muna ang ating sports pasada.